Samantala, himay-himayin pa ho natin muli ang mensahe ni Pope Francis kanina sa courtesy call niya sa Malacanang. At syempre, dun sa misa rin, naririto pa rin po ngayon sa ating studio si Father Nolan at si Brother Lynch para i-discuss yan. Magandang tanghali pong muli. Magandang tanghali, Connie. And brother, Father, itong mensahe dun sa courtesy call, were you able to monitor? Ano-ano ang napansin natin? Oy, tuwang-tuwa ako dahil nakangiti ang ating presidente. At excited din makita ang ating mahal na Santo Papa, no? Napansin ko there was a call, no? Yung panawagan na yung magkaisa, no? Yung papel ng Pilipinas sa Asia, no? Correct. You know, may nabanggit na ni Saint John Paul II, very critical po ang Pilipinas in terms of making a difference in other countries in Asia. Kasi tayo lang ang Catholic nation, ganun ba? Tayo ang pinakamalaki sa Asia. Meron East Timor, no? Pangalawa yan. Sa Asia yan. Pero very critical. Ibang Pilipino, Connie, sabi nga ni Pope Francis, na-mention niya sa kanyang message doon, yung mga Filipino in diaspora, yung mga OFW. Oo, yung wala sa kanilang bayan, yung talagang na-uproot kumbaga dahil napupunta sa iba. Yung mga yaya na naglilingkod sa iba't ibang pamilya sa abroad, well, they are our missionaries. Sinabi yun dati ni Pope John Paul II, they are the missionaries of the Philippines, those who go out to work abroad. And in turn, doing so, they become missionaries of the faith. Lalo na, no, kapag siguro nakikita talaga at naisasabuhay kasi yung buhay ni Kristo at napapakita niya yon no, sa mga non-Christians, non-Catholics, diba? Doon mo talaga naman mako-convert, kumbaga, magkakaroon sila ng idea about Christ. It's in the way we live our lives, diba? Ay, yung significance ho naman ng misa kanina sa Manila Cathedral, ano ho ang tingin niyo doon? Yan, maganda, Connie, ha? Siguro babasahin ko yung prayers. 3 prayers ito. Yes po. Yung sabi ko, unang prayer, Christ humbled himself, obedient to death, even death on a cross. Siguro paalala sa aming mga lingkod ng simbahan na sana marunong kaming sumunod, no? Marunong kaming sumunod. Ang sinusunod namin, hindi naman kung sino-sino, bagos ang sinusunod namin ay si Jesus. Tularan namin ang pagsunod ni Jesus sa kanyang amang nasa langit. At maganda yun, yung mga Katoliko ngayon sa pagdating ni Pope Francis ay disiplinado, marunong sumunod. Yan, sabi nga ni Ruth, di ba, walang pasaway. Walang pasaway. Sana ganon din, no? Katay mga Pilipino, may pagmamahal sa bayan, sundin natin kung anumang patakaran, no? Maayos na patakaran. Pangalawa, for your sake, he became poor, although he was rich, so that by his poverty, you might become rich. No? Maganda na makita rin namin ito bilang mga pare, yung panawagan ni Pope Francis na mamuhay ng simple. Payak, no? Siguro, decent life, no? Decent life, no? Para naman, kasi kami naman ay, we serve the community. Ibig sabihin, sana yung pamumuhay ay hindi naman kakaiba sa mga kasama namin sa komunidad. I remember nung first parish assignment ko, first pa lang, hindi pa ako na-assign sa parish. Na-assign sa seminaryo and then ngayon sa schools. Opo. Nung na-assign ako doon sa parokya, Our Lady of Peñafancia Parish, no? Ito is squatter area. Ang lakad ko doon step not kasi baka marami kang maapakan. Pero ito talaga Father, yung sa mga pare, ang pinaka magandang tinitingnan kasi natin dito yung sa Curia, di ba? Yung message niya, di ba? Doon sa sinabi niya na sumasakit daw yung puso niya pag nakakakita siya ng pare na magagarbo ang sasakyan, hindi ba? Talagang isang napaka-strong statement. Safari. Iba-iba. Iba sa pare. Joke lang po yun. Joke lang. Pero yun yung maganda doon, yung pangalawang, yung pangatlo, Father, na sinasabi niya. Yung pangatong prayer din yes, sa, okay. We carry about in our bodies the dying of Jesus so that in our bodies the life of Jesus may also be revealed. Alam mo, Connie, sana maintindihan rin ng mga tao na hindi po mahirap po hindi po madali na mamuhay ng nag-iisa, no? Totoo rin yun. Just celebrate life, no? Kaya nga, ito ay aming pinapanindigan dahil sinumpa namin ito. Ito'y sakripisyo na hindi madali. At hiling namin na sana yung mga tao nakapalibot sa amin, tulungan kami na mamuhay ng maayos. No? Correct. Mamuhay ng maayos. Dahil tao lang din naman. Tao rin kami. No? Tulungan kayo. Kasi, for example, kung nakikita nyo na medyo nalilihis, no? Be there to assist us. Kasi, sabi ko nga, Connie, hindi naman iba ang ginagawa ng ating mahal na Santo Papa. Ito dapat yung ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Oo. To be Christ-like, diba? Lahat tayo ay tinatawagan to be Christ-like. Siyempre kay brother, may tanong din ako. Kasi brother ka pa lang at ikaw ay naghahangad na maging isang pare, ano?
Ano ang nakikita mong mga characteristics, halimbawa ni Pope Francis, na gusto mong tularan? Anong nakakapag-inspire sa'yo? Alam niyo po, sa totoo lang, very different talaga si Pope Francis. Parang bawat gesture niya ay isang pahayag, isang statement. At tuwing naririnig ko po siya nagsasalita ng simpleng mga pahayag na tumutukoy sa mga magulang, sa mga nanay, sa mga simpleng may bahay. Parang nakaka-inspire siya na lalo mong ipagpatuloy yung sinimulan mo, guys, sa akin na nangangarap ako maging pare. At ito din, actually, nung nagkausap kami, sinabi ko din sa kanya in Italia, no, na gusto ko po sanang maging pare. At talagang... Anong sabi niya? Alam niyo po, iyan ay isa sa mga regret ko siguro. Kasi pagkasabi kong ganon, hinawakan niya ako sa balikat. Yun pala, it's a sign na siya ay yayakap. Ako po ay naninigas na, nakatingin lang ako sa kanyang ganon. Hindi ko na naintindihan. Ganun ba? Hindi bale. I'm sure napagdasal ka naman yan, no? So, muli, ang dami ko pa sanang tanong. Pero ang isa sa pinaka-main na, of course, na nakikita natin, na hindi lang niya sinasabi, kundi ginagawa niya, yung pagiging humble, no? Humility niya. In fact, Father, pinatanggal niya, di ba, yung mga posters na merong mukha niya. We love you. Ganun eh. Tapos maganda, it's really supposed to be Christ-centered. Correct. Maganda rin, Connie, siguro makita ng mga ating mga televiewers. Yung first reading ay sa wikang atin, no? Yes. Second letter of Paul to the Corinthians. At ang paalala dito na yung simbahan ay maging daan ng pagpapatawad. No? So we become person who knows how to forgive and to forgive one another. And when we do that, then we become a new creation. Sana ang bansang ito ay maging bansa na kung saan marunong magpatawad. We don't keep grudges. No? At syempre, yung hamon naman, sabi mo, Mercy and compassion ng mercy and kanyang compassion. No? Konkreto dapat ito. Hindi lang ito pa press release. Bagkus totoo talaga. Baka naman pag-alis ni Pope Francis. Balik sa dating gawin. Wag naman po. Mamaya ho, magpapasalamat muna ako pansamantala muli kay Father Nolan Ke at kay Brother Lynch Christopher Flores. At mamaya ho, marami pa tayong pag-uusapan. Hihimayin pa natin ang tungkol pa rin sa papal visit. No?